loob ng ilang oras, lalapag na sa The Netherlands ang eroplanong lulan si inarestong dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng pagpapaharap sa kanya sa International Criminal Court o ICC na nagpaaresto sa kanya kahapon. Bago mag-alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas, umalis mula sa Dubai ang sinasakyang eroplano ng dating Pangulo na may tail number na RPC-5219. Pero bago yan, ilang oras munang naantala ang flight sa Dubai. Sa pinakahuling update mula sa kanyang kampo, nagtanghalian si Duterte habang nasa flight. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil nga na-extend sa Dubai, pasado alas 12 o alauna ng madaling araw na inaasahang darating sa Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. 7 oras delayed ang paglapag niya roon na dapat kaninang alas 5 o alas 6 ng hapon pa ang schedule. Kasama ng Pangulo si dating Executive Secretary Salvador Medialdea na inaresto dahil sa obstruction of justice. Ang tensyonadong tagpo sa Villamor Air Base bago sila nailipad, tunghayan sa pagtutok ni Ian Cruz. Pagkagat ng dilim kahapon sa Villamor Air Base, desidido na ang pinuno ng CIDG na ilipad patungong The Hague sa The Netherlands ang inarestong si dating Pangulong Rodrigo Duterte para ma-turn over na ito ng Interpol sa International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity of Murder. Pero ayaw pumayag ni Duterte at ng kampo nito. Ang dating Executive Secretary na si Salvador Medialdea, sinabing mahina raw ang dating Pangulo para sa mahabang biyahe. Gamot na kailangan. Dadalhin din yun, walang gamot. 80 years old. Paano This is a police operation. Pasado alas 8 ng gabi, mas mataas ng tensyon sa Villamor Air Base kung saan naroon ang inarestong si dating Pangulong Duterte, kanyang pamilya at mga abogado. Makikita sa video na hawak na ng isang lalaki na kapolo ang batang Duterte at tila inilalayo. Yung mga ganun na reaction, expected video yan kasi pamilya. Pinipilit ni General Torre na sumama na sa kanila ang dating Pangulo papunta sa eroplanong naghihintay. Pero hinihintay daw ni Duterte ang anak na si Vice President Sara Duterte. Naman tayo mang madalian. Nag-uusap tayo dito. Sabi mo sir, ito lang sir 8:30 na sir. May hinihintay ako ng anak. Hindi, siya. Ako na record. Ako ang humingi ng record. Ang anak ko pupunta dito. Mr. President, hindi darating yun. Kasi, Kung ganun, okay lang. Kung hindi niyo papasukin, make it clear. yes sir, hindi papasukin sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes sir, upon my orders sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. They can visit you at your detention center sir. Mas lalo pang naging tensyonado ang eksena sa puntong inaresto na ni Torre si dating Executive Secretary Salvador Medialdea dahil pinipigilan nito ang pagkuha kay Duterte. Ang ginawa ko, nakatayo na ako dito. Sir, bitawan mo ako. Ayaw sir. Bitawan mo na ako. Address ako. Bitawan mo ako. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you cannot afford an attorney will be according to you. Do you understand this right? You are under arrest for obstruction of justice 1829, sir. Let's go. Okay. Bosas, please. Bosas. Bosas. Sa huli, hindi rin nakapasok si VP Sara Duterte at nanatili sa labas ng gate ng Villamor. Si Duterte napilitang sumama pero hindi kasama ang partner na si Hanilet Avancenia at anak na si Kitty. Mag-alas 9 kagabi nang ilapit ang isang coaster ng PNP sa isang private jet sa Villamor Air Base. Sakay nito ang inarestong si dating Pangulong Duterte. Nakabantay naman si Police Major General Nicolas Torre at Brigadier General Jean Fajardo. Hindi mo pwede makausap sandali ang asawa ko? Sa kabila ng ginawang pag-aresto sa kanya, si Medialdea naman nakasama pa rin sa eroplano ng Pangulo.
Sa isang larawan, makikitang magkatapat sa upuan sa loob ng Gulfstream 550 private jet sina Duterte at Mijaldea. Sabi ng isa pa sa abogado ni Duterte na si Attorney Martin Delgra, may kasama ring nurse at personal assistant ang dating Pangulo. May ilang larawan pa kuha sa labas ng eroplano na makikita ang dating Pangulo. Pero kahit mag-aalas 9 ng gabi nakasakay ng eroplano ang dating Pangulo, mag-aalas 11 na ng gabi nang lumipad ang private aircraft mula sa Villamor Air Base. Sa flight path dito sa Flight Radar app ay makikita na yung sinakyang eroplano ni Pangulong Duterte mula Maynila hanggang Dubai, United Arab Emirates ay tumagal ng 9 oras at 1 minuto bago nga nakalapag para sa isang layover. At mula naman doon sa Dubai ay magtutungo yung eroplanong yan dito sa bahagi ng Europa, partikular dito sa Rotterdam na malapit sa The Hague sa The Netherlands kung saan naroon ang ICC. Pasado alas 8 ng umaga Manila time, dumating sa Dubai ang eroplano para sa layover. Sa Instagram post ni Kitty, nakausap niya ang ama paglapag sa Dubai. May mga larawan din na pinost sa Facebook si Senador Bongo ng dating Pangulo habang nasa Dubai. Bago mag alas 4 ng hapon oras sa Pilipinas, lumipad na sina Duterte papunta sa Rotterdam, The Hague Airport. Madaling araw, oras sa Maynila o pasado alas 5 ng hapon sa The Netherlands, ang inaasahang paglapag nila doon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.